Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:03 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po'y araw ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Right now, sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Philcoa, Quezon City. So far, wala pong pag-ambon, wala pong ulan, maganda ang panahon ngayong araw na to. At syempre, ganun pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Wala tayong problema. Maganda po, northbound and southbound, yung mga pupunta diyan sa lugar po ng Fairview at pabalik po dito po sa Quezon City, amigo Sherwin. Kayo Good naman morning. po. Good morning, Annie. Sana nga tuloy-tuloy ang magandang panahon hanggang sa mga darating pa na mga araw para makabawi-bawi at makapag-ayos ang mga kababayan nating nasa lanta nitong mga nagdaang kalamidad, Annie. Tama po kayo doon. Tulong ng Diyos. Maraming salamat, amigo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Isang araw matapos manawagan sa kapwa kongresista si House Speaker Faustino Boje III. Dadagdagan pa ang mga panukalang inihain kontra political dynasty. Kahapon, inihain ng Akbayan Reform Bloc ang House Bill number 5905. Layo ng panukalang ipagbawal ang pagtakbo sa anumang posisyon mula lokal hanggang pambansang pamahalaan ng mga magkakamag-anak hanggang 4th degree ng consanguinity o affinity. Bago ito, may ilan ng panukalang inihain sa Kamara ang iba pang mambabatas, kabilang na ang Makabayan Bloc. Ngunit duda ang mga grupo sa senseridad ng House Speaker at kung makalulusot din ang anti-political dynasty bill sa Senado. Luma na rin anila ang script na lumulusot sa Kamara ang panukala kontra political dynasty pero hindi sa Senado. Panawagan po natin na sa lahat ng mamamayang Pilipino ay sigaw natin sa Senado na pumayag din sila dito sa anti-political dynasty bill. At sa ating po mga kababayan, obserbahan po natin mabuti at bantayan yung mga politiko na hindi po papanig sa panukalang batas na ito. Tandaan po natin, kapag hindi sila nag-agree dito, ibig sabihin baka guilty. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na sa kabuuang 421 na ghost flood control projects na unang tinukoy ng ICI, bibigyan nila ng mataas na prioridad ang 80 proyekto kung saan sangkot ang 15 hanggang 18 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, ayon sa dating PNP chief, titingnan din nila ang flood control project sa Cebu at aalamin kung ano ang dahilan bakit napakalaki ng pinsalang nangyari rito sa kabila ng napakalaking flood control budget na nakalaan sa lugar. Dagdag ni Azurin, nakikipag-ugnayan na rin ang ICI sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation upang makuha ang bid documents gamit ang subpoena power ng mga ito. We hope we can definitely kasi sa ngayon we are now getting yung mga bid documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. So we need to study yung bid document. Ibabangga namin yan dun sa actual na implementation. Out of the 421 is we are prioritizing the 80 projects na ang involved dyan are the 15 or 18 na contractors na minention ko. Hataw Balita ngayon. Sinabi ni Senator Amy Marcos na maaring may mga testigong magre-recant
o babawiin ang kanilang salaysay at babaliktad mula sa kanilang mga unang naging testimonya. Hindi naman kinukumpirma ng presidential sister ay ang dating security consultant na si Orly Gutesa na nag-deliver umano ng mga maleta ng pera sa address ni resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Nagbigay lamang ng clue na ang witness na ito ay nagsalaysay ng kanyang personal knowledge tungkol sa anomalya. Inaasang isasagawa bukas November 14 ang muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol naman sa flood control scandal. Magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Hataw Balita ngayon. Nagpahiwatig si Senator Amy Marcos sa posibleng hindi pagdalo ni dating Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon hearing. Basean niya sa kanyang mga nababalitaan, ang 17 congressman na lamang na inimbitahan rin ni Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson ang papalit na mga testigo dito. Inimbitahan sa pagdinig si Congressman Romualdez dahil siya ang dating House Speaker ng aprubahan ng kontrobersyal na 2025 budget. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Hinuloko na tayo ng lubus-lubusan. Hataw Balita ngayon. Inilarawan naman ni Senator Amy Marcos na pananakot at panloloko lang ang ibinubunyag o binunyag ni Ombudsman Crispin Remulla kamakailan na mayroon ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa senador, walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas, wala ring formal requests o communication sa Korte ng Pilipinas. Giit pa nito, hindi dapat payagan na isang Pilipino na naman ang muling isuko sa mga dayuhan. Batay na rin sa Republic Act No. 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, kung saan walang nakasaad na panuntunan para sa proseso ng extradition o pagsusuko ng isang Pilipino sa International Tribunal. Panawagan ko hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, kinakailangan tumahimik muna kayo kasi puros pananakot na ito. Ikalawa, kung talaga nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal, alalahanin na merong pang batas, merong pang konstitusyon, at may karapatan ang bawat Pilipino ipagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Hataw Balita ngayon. Maayos na nagpaalam si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bago umalis ng Pilipinas ayon sa Department of Justice. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nagpaalam ang dating kalihim upang asikasuhin ang medikal na pangangailangan ng asawa na sasailalim sa operasyon sa Amerika. Inaasahang tatagal ang pamamalagi ng dating opisyal sa US hanggang December 17. Kabilang si Bonoan sa listahan ng Immigration Lookout Bulletin Order dahil sa pagkakadawit nito sa anomalya sa flood control projects. Tiniyak naman ng DOJ na mahigpit nilang babantayan ang magiging galaw ng dating opisyal. So being under the Immigration Lookout Bulletin Board, this means that there is real-time monitoring and reporting of all his movement. So bantay sarado po na kagawaran ng katarungan at ng gobyerno ang bawat galaw ni Mr. Bonoan. So kunwari galing po Estados Unidos, lumipat siya ng ibang bansa, or may movement siya within the United States, necessarily tatatakan po yung passport niya. Diba? Ang pasaporte niya magkakamarka. At dahil po doon, may real-time monitoring through the Bureau of Immigration to the DOJ. Hataw Balita ngayon. Kapwa, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa Department of Justice na wala pang extradition requests ang Amerika laban kay KOJC leader Apollo Quiboloy.
Ayon sa DOJ, kapag may extradition requests, lalo na galing sa Amerika, na may extradition treaty ang Pilipinas, ay agad nila itong aaksyonan. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay sinasabing naka-freeze na ang mga ari-arian ni Quiboloy dahil sa mga kasong kinakaharap nito sa Pilipinas. That there is no official notice from the US No Embassy. official notice. All right. Once we receive a request for extradition coming from a treaty partner, then we are obligated to evaluate it, assess. Hataw Balita ngayon. Inisyuhan na ng subpoena at pinaharap ng Quezon City Office of the Prosecutor si Cavite Port District Representative Kiko Barsaga sa November 18 at November 25 para ito sa isasagawang preliminary investigation kaugnay ng kasong inciting to sedition at inciting to rebellion na inihain laban sa kanya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang kaso laban sa kanya. Kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ ang impormasyong sinampahan nga ng kaso si Barzaga at lehitimo ang dokumentong ibinahagi nito sa kanyang social media account. Hataw Balita ngayon. Ipinoklaman na ng Commission on Elections COMELEC ANBAC si Jan Franz Norberto Joselito Almario Chan bilang bagong representative ng Ako Bicol Party List. Si Chan ang kapalit na nag-resign na dating kongresista na si Saldico na isinasangkot naman sa mga anomalya sa flood control projects. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang proklamasyon sa kanilang main office kahapon. Si Chan ay third nominee ng Ako Bicol Party Lists. Hataw Balita ngayon. Itinalaga ng Malacanang si Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza bilang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Papalitan niya si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na umupo sa posisyon sa loob ng 3 taon. Wala namang detalyeng ibinigay ang Malacanang sa pagpapalit ng posisyon sa BIR. Hataw Balita ngayon. Hindi pa malinaw ang motibo ng pulis na nang-hold up sa isang convenience store at napatay sa Bulacan, pero ayon kay National Capital Region Police Office, NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumalabas na baon ito sa utang. Ayon naman kay Director o sa Direktor ng Bulacan Provincial Office na si Police Colonel Angel Garciliano, iba pang kaso ng pagnanakaw sa Bulacan ang ng hold up na pulis. Nilinaw naman ng Bulacan PPO na hindi kaso ng mistaken identity ang pagkakapatay sa pulis. Based dun sa ating investigation, meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. Based dun sa pag-check natin, medyo sagad na siya sa loan. Pero regarding dun sa kung meron man siyang sugal na meron siyang kinakasangkutan na sugal or kung iba pang mga bisyo or vices, wala po kami na monitor. Base po sa mga nakalap na ebidensya na po, ito po ay sa part ng Marilao, part ng sa boundary ng San Jose del Monte, and part ng Mekawayan. So dito po siya yung kanyang playing grounds, kumbaga. So may mga coffee shops, may mga gasoline stations, at yun nga po yung convenience store. Kinestyon ni House Deputy Minority Leader at Dinagat Islands Representative Kaka Bang-Aw ang magpapatuloy na mga pagmimina sa mga probinsya na dapat ay inaalagaan ang mga kabundukan. Ito ay matapos ang matinding epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga lalawigan. Tanong nito, ano ba ang mahalaga? Maliit na kikitain mula sa mining activities o buhay ng mga taong naisa sa panganib pag may matinding kalamidad. Kabilang ang Dinagat Island sa luwang naapektuhan ng Bagyong Tino at isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding pinsala. Malaking question sa mga tao, anong bang mahalaga ang ma-preserve ang aming buhay
o yung sinasabi nilang kita mula sa minahan na hindi naman namin napapakinabangan. Mahalagang question yon para sa mga sa mga taga-isla na kagaya ko. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways National Capital Region na gumagana ngunit hindi fully operational ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Ayon kay Joel Limpenco, Regional Director ng DPWH-NCR, may 2 temporary pumps na gumagana sa ngayon sa Sunog Apog. Ang nasabing pumping station ay naging kontrobersyal matapos makatanggap ng mga pambabatikos dahil sa paulit-ulit nitong pagkasira at hindi mapakinabangan tuwing tag-ulan. Pinondohan ito ng mahigit 774 million pesos mula sa flood control project ng DPWH na dapat sana ay mapakinabangan upang maiwasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar ng Maynila tulad ng Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue at Maria Clara. Sa ngayon, isa ang pumping station na ito kung saan inilunsad ng Marcos Administration ang Oplan kontra baha. Precisely, pagka yung gumana na yun, talagang kahit gano'ng kataas yung baha, mapapump niya. Once na gumana na ho yung 4 na pump. Nagkonsulta nga po tayo dito sa ating mga konsultan sa Prime Infra at later kung ano yung recommendation nila, yun yung gagawin natin. Kaya hopefully maging functional na to. Hataw Balita ngayon. Nais munang iwan ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora ang investigasyon sa mga infrastrukturang napinsala ng Bagyong Uwan. Partikular na ito sa bahagi ng Baler, Casiguran Road, sa bayan ng Dipakulaw na nagkapira-piraso dahil sa malalakas na alon at storm surge o daluyong. Ayon kay Aurora Governor Isidro Galban, nakatutok muna ang pamahalaang panlalawigan sa pagsasaayos ng lahat ng mga nasira ng bagyo. Kinumpirma naman ng gobernador na walang bakal ang nasirang kalsada. Depende naman, anya, kung paano ginawa ang disenyo nito. Ngunit, bilang isang civil engineer, sinabi ni Governor Galban na kailangan pa rin kahit papaano ang bakal sa kalsada at hindi pwedeng wala talaga nito. Siguro it's not necessarily na magpa-imbestiga tayo kasi ang priority natin ngayon is ma-restore lahat ng nasira. Iwanan na po muna natin yung mga investigasyon na ganyan kasi ito yung magpapagulo lamang. Ang focus lamang natin ay maisaayos ang lahat ng nasira para sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Susubukan ngayon ng pamahalaan ng mas praktikal at mabilis na hakbang upang pigilan o iwasan ang pagbaha. Sa pamamagitan nito ng inilunsad na bagong programa ng Marcos Administration, ang Oplan kontra baha. Sa ilalim nito, lilinisin at huhukayin ang mga daanan at daluyan ng tubig gaya ng mga estero, sapa at ilog. Kasama rin sa gagawin ang pagpapaalis at relokasyon sa mga nakatira sa gilid nito. 120 waterways ang natukoy na sa Metro Manila na lilinisin at huhukayin para lumalim at magde-demolish ng mga nakahambalang na illegal structure. 9 na buwan itong isasagawa at tuloy-tuloy pa itong ipatutupad tuwing matatapos ang panahon ng tag-ulan. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation, masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig. Isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Hataw Balita ngayon.
Inaasahang balik eskwela na sa mga paaralan sa Isabela ngayong araw, November 13. Kahapon sa Alicaucao Elementary School sa Cauayan City, magkakatulong ang mga guro, ilang estudyante at magulang sa paglilinis ng paaralan. Bukod dito, tumulong na rin ang Bureau of Fire Protection sa paglilinis ng putik na pumasok sa silid-aralan. Ayon kay Jo Marilyn Garcia, school principal ng naturang paaralan, magbibigay naman sila ng konsiderasyon sa ilang estudyante kung hindi man sila makapasok ngayong araw. Panawagan pa ng school principal na sana'y maayos na rin ang minor damage sa bubong ng kanilang classroom na nasa lanta noon namang manalasa ang bagyong Paulo. Of course po, pag may mga bata po, kasi yung iba po hindi pa po nakakapaglinis ng kanilang mga tahanan po, we give due consideration po sa ating mga learners po if hindi po sila makakapasok. We understand po their situations kasi nakita naman po natin po yung situation nila. Then, of course, pro-learners po tayo. Nasawi ang 20 Turkish military personnel na lula ng Turkish C-130 cargo plane sa pagbagsak nito sa Georgia nitong Martes. Lumipad ang eroplano mula Azerbaijan at pabalik na sana ng Turkey nang mangyari ang insidente. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Nasawi ang lahat ng 20 military personnel na sakay ng cargo plane C-130 ng Turkish Air Force matapos itong bumagsak sa Georgia nitong Martes. Ayon sa Ministry of Defense ng Turkey, lumipad ang C-130 mula sa Azerbaijan at pabalik na sana sa Turkey nang mangyari ang insidente. Batay sa mga video na inilabas ng ilang news outlet, makikitang paikot na bumabagsak ang eroplano habang nag-iiwan ng puting usok sa himpapawid. Nagpahayag ng matinding pagdalamhati si Turkish President Recep Tayyip Erdogan at nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulilan ng nasawing mga sundalo. Gayon din, nagpadala ng mensahe ng pakikiramay si Azerbaijan President Ilham Aliyev kay President Erdogan at nagpahayag ng kanyang labis na pagkalungkot sa trahedya. Samantala, ayon kay Interior Minister Gela Gilazzi ng Georgia, na-recover na ng mga autoridad ang mga 18 biktima at nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa dalawa pa. Sinabi pa ng opisyal, bumagsak ang eroplano sa Sinagi Municipality na malapit sa hangganan ng Azerbaijan at kasalukuyang iniimbestigahan ang insidente. Ang C-130 Hercules ay isa sa 4 na makinang turboprop-powered tactical airlifter na karaniwang ginagamit ng sandatahang lakas ng Turkey para sa transportasyon at pagdadala ng mga kagamitan. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Isang empleyado ng railway company ang nagmaneho ng tren na may sakay ng mga pasahero kahit wala itong lisensya. Batay sa report ng mismong rail company, nasa edad 20 ang driver at minaneho nito ang 2-car train na mayroon 10 pasahero. Una niya itong ginawa noong Hunyo sa loob ng 3 minuto at pangalawang insidente ay noong Hulyo sa loob naman ng 30 minuto. Wala namang nasaktan sa ginawa ng pagmamaneho pero desidido ang kumpanya na patawan ito ng parusa. Naungkat ang insidente matapos ihayag na isang whistleblower ng railway operator na hinahawakan ng naturang individual ang cockpit ng tren habang ito ay nasa isang istasyon. Hataw Balita ngayon! Na-eliminate na ng bansang Egypt ang trachoma bilang isang public health problem ayon sa World Health Organization. Ang trachoma ay isang bacterial eye infection na maaaring magdulot ng pagkabulag kung hindi magagamot kaagad. Ayon sa WHO, ang Egypt ang ika-7 bansa sa Eastern Mediterranean region na nakagawa ng makasaysayang health milestone na ito. Sa ngayon, nananatili pa ring public health concern ang trachoma sa nasa 30 mga bansa at dahilan ng pagkabulag o visual impairment sa nasa 1.9 million individual.
Tinatayang nasa 18 ang patay at 32 ang nawawalang hayop matapos ang bagyong Uwan. Base ito sa partial report ni Dr. Franz Colambo, Park Manager ng Albay Park and Wildlife. Tiniyak naman ni Dr. Franz na sila ay patuloy na nagsasagawa ng pagsubaybay sa mga operasyon sa lugar upang mahanap ang mga nawawalang hayop at matiyak ang kanilang kaligtasan. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagsubaybay ng mga otoridad sa landslide sa barangay Candanas, Garcia Hernandez, Bohol na nagdulot naman ng ilang bahay at nakapagpabalisa sa mga residente. Ang provincial government kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, Provincial Engineering and Management Office at Geological Inspection ay nagsasagawa ng assessment upang mapabilis ang solusyon at maprotektahan ang mga nakatira sa lugar. Si Kier Saiman, humahataw. Patuloy ang isinagawang assessment ng provincial government ng Bohol sa nangyaring balawakang landslide sa barangay Candanas sa bayan ng Garcia Hernandez, Bohol. Matapos ang inspeksyon ng Provincial Engineering Office, nagsagawa rin ng geological assessment sa lugar ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kasama ang resident geologist ng Bohol Provincial Engineering and Management Office o BPEMO. Nagkipagkasundo ang lokal na pamahalaan ng Garcia Hernandez na makikipagtulungan sila upang mapabilis ang solusyon sa insidente, lalo na't 7 barangay ang naapektuhan. Batay sa inisyal na ulat, 12 bahay ang tuluyang nasira matapos ang pagguho ng lupa noong nakaraang linggo. Dahil dito, inirekomenda ng mga otoridad na ideklara ang lugar bilang danger zone upang maiwasan ang mas malalang insidente. Ayon sa ilang salaysay ng mga biktima, bandang alas 7 ng umaga noong November 5, napansin nila na nagkaroon ng bitak sa sahig ng kanilang bahay. Pagsapit ng alas 9, lumawak pa ito hanggang sa tuluyang gumuho. Walang naiulat na nasaktan o nasawi dahil naunang nailikas ang mga pamilya bago pa lumala ang paggalaw ng lupa. Gayunman, nananatiling alerto at takot ang mga residente dahil patuloy pa rin gumagalaw ang lupa. Dahilan upang manatiling unstable ang lugar na ngayon ay mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Ayon sa PDRRMO, inirekomenda nila ang formal na pagdideklara sa Barangay Candanas bilang danger zone upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang pagdaan sa landslide area dahil sa patuloy na panganib. May mga alternatibong daan na rin iminumungkahi ang LGU na kasalukuyang sinusuri ng DENR Mines and Geosciences Bureau o MGB bago aprobahan. Kier Saiman, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, November 13, 2025. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, November 13, 2025. Update tayo dito sa binantayan nating bagyong si Uwan. Ngayon, tropical depression category na lamang siya. At ito'y huling namataan sa laing 305 kilometers north ng Itbay at Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northeastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Mula po na ito'y naglandfall dito sa May Taiwan. Ito'y patuloy na humihina na at inaasahan din natin lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Samantala, meron tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa ating Mindanao. Kaya kung makikita natin yung kumpul na kaulapan na ito na nakakaapekto sa Mindanao, ito po yung Intertropical Convergence Zone natin na inaasahan natin. Magdadala po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mindanao at Eastern Visayas. Para sa forecast track na ito sa ating si Bagyong Uwan, nakikita po natin na ito'y ganap na tropical depression at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na low pressure area ngayong araw or ngayong hapon. Sa ngayon, wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala na rin tayo nakataas na anumang tropical cyclone wind signal.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, inaasahan natin magkakaroon tayo ng bugso ng northeast monsoon at posible rin tayo magkaroon ng shear line na makakaapekto dito sa may Aurora. Ito po yung magdadala ng mga pag-ulan sa Aurora. At itong northeast monsoon naman natin, magdadala naman ito ng cloudy skies with rains dito sa may Cagayan. Dito sa may northern Luzon, ibang bahagi ng northern Luzon, inaasahan natin makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rain. So paghandaan po natin ang pagbabalik ng northeast monsoon pati na rin ng shear line sa susunod na araw. Agwat ng temperatura for Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius, Lawag 23 to 32 degrees Celsius, Puerto Gigarao 25 to 34 degrees Celsius, Baguio 16 to 22, Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Eastern Visayas at Mindanao, makakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. At sa mga susunod na araw, inaasahan natin buong Visayas, buong Mindanao at dito na rin sa Palawan ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot pa rin naman ito ng Intertropical Convergence Zone. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at dito na rin sa Palawan at Calayan Islands ngayong araw, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. For Cebu at Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. At Zamboanga at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:56 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:25 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chinel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita Ngayon. Ayan, Ani, sana nga tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Maganda yung balita ngayon ng ating Pag-asa, Ani. Mayroon kasing balita na may papasok din na 3 pang bagyo. Itong bagyo na ito, may pangalan na sila eh. May pangalan na yung 3 bagyo, si Berbena, si Wilma at saka si Yasmin. Yun po yung mga pangalan ng papasok na bagyo dito sa Pilipinas. At sana itong susunod na mga bagyo na 3 pa yung inaasahan, sana po hindi sila ganun ka-powerful tulad po nitong Typhoon Uwan na talaga naman napakalawak ng devastation na hanggang ngayon hindi pa tayo tapos doon sa mga clearing operations na ginagawa natin. And even yung mga nasa isolated areas, unti-unti itong nire-reach out para sila po ay matulungan. Kaya let's pray na sana po ay may dumating man na 3 pa. Pero ang mas gusto natin ay matunaw na sana, malusaw na sana doon sa mga karagatan para hindi na tumama mismo dito sa atin. Oo, tama ka dyan, Ani. Sana nga, para at least mabilis na makarecover yung ating mga kababayang naapektuhan itong bagyong Uwan. At marami kasi, malawak yung mga napinsala, Ani. Yung sa Negros lang din meron tayong mga kasama doon na iniuulat nila na malma din yung kanilang naranasan dito sa bagyong Uwan. Maging dyan sa Bicol at sa Masbate. Sa bagay, Masbate, bahagi ng Bicol, Ani. And of course, yung Catanduanes. Yung Catanduanes, meron akong tinanggap na tawag na yung lugar nila, which is few meters away doon sa dagat, talaga naman, sobra yung kanilang naranasan. Palibhasa, yung structure ng kanilang bahay ay medyo konkreto. Awat tulong ng Diyos, hindi naman nasira. Pero yung mga kalapit na mga bahay talagang wash out po doon.
And of course, yung dami ng tubig. So again, kahit papano, Amigo Sherwin, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi kahit napakalawak yung devastation, pero nakita mo yung bilang nung nangamatay, at least kahit papano ini-expect natin na marami ito. Pero salamat doon sa mga early preparations. At the same time, naging cooperative yung ating mga kababayan na as much as possible, sila po ay makipag-cooperate sa ating mga otoridad doon sa kanilang maagang paglikas doon sa mga lugar nila. Nakatulong ng malaki yan para itong pagkasawi ng ating mga kababayan ay malimitahan. Mayroon mga nasawi, mga kasambahay. Nalulungkot tayo, pero salamat sa Diyos dahil kahit papano doon sa kanilang kooperasyon, and at the same time, yung mga agap din na preparasyon ng ating pamahalaan, malaking tulong po yun para nabawasan po ang pagkasawi ng ating mga kababayan. Amigo Sherwin? At oo nga It's eh. time Kasi to shout out na yata. O sige. Gusto lang natin sabihin na taon-taon naman merong bagyo na inaasahan na pumapasok nga sa ating bansa. Yung paghahanda, kagaya nung sa Marikina, di ba, Ani, naibalita din natin, yung sa Marikina, wala silang naiulat na pagbaha compare doon sa mga nagdadaang bagyo na talagang pagka sinabing Marikina, inaasahan natin yung mga baha dyan. Pero nitong bagyong Uwan, dahil sa kanilang ginawang dredging o pagpapalalim, paghuhukay doon sa kanilang lugar, naiwasan yung pagbaha. Siguro ganun na rin sa ibang mga lugar. Actually, dito sa Laguna, nagpaplano na rin na magkaroon ng pagpapalalim nga nitong Laguna Lake. Sana nga. Kasi may mga lugar tayo dyan, may mga bayan dyan na binaha. Yes. Ani. That's correct. Tama yung sinasabi mo, Amigo Sherwin, tama yung sinasabi mo. Dapat mapagtuunan ng pansin at iwasan yung yung pangluloko, di ba po? Sasabihin at tapos na yung proyekto pero hindi pa naman pala. And a while ago, napanood din natin yung statement ng ating Pangulo, si PBBM, na yung yung mga basura na naging sanhi din ng mga pagbaha dahil nagbarayan. Ito, kailangan din natin ng coordination ng ating mga kababayan. Yung mga barangay chairman, yung mga barangay chairman, total na-extend yung inyong term. No, BSKE election yata, tama if I'm not mistaken, by December 1. Okay, yung mga na-extend yung kanilang term of office, you are lucky enough para at least patunayan ninyo. Alam mo yung pagkalat ng basura, madaling ma-resolve yan kung tayo po ay maghihigpit. Yung tipo kasi ng ating mga kababayang Pilipino, pagka hindi mo makitaan ng pagiging stricto, ay mukhang pwede kang paikutin nila. Pero kung stricto ka, yung basura mariresolve natin yan kapag disiplinado yung ating mga kababayan. Doon pa lang sa loob ng bahay, dapat maging stricto ka. Sino ang magbabantay dito? Ang magbabantay dito, yung mga barangay. Magiging strict kayo na dapat walang lalabas na mga basura. Hindi po pwedeng itatapon. Wala kang aasahan na mapupunta yan doon sa mga estero. So sa madaling salita, kung gusto mo na malinis at walang papasok doon sa mga estero, sa mga kanal, sa mga ilog, kailangan mag-umpisa pa lang sa barangay. You have to be strict yung nasa barangay. Ayan. Para at least hindi tayo magkakaroon ng mga ganitong problema. Paulit-ulit kasi cycle. Bata pa ako, ganito na yung problema. Hanggang ngayon, nasa senior na tayo, ganun pa rin yung problema. Pero alam naman natin kung paano natin ito gagawa ng paraan. So again, cooperation, pagkikipagtulungan ng mga mamamayan. Ayan po ang pakiusap natin. At kung hindi kaya, maging stricto yung nasa lokal na level. Ayan, Amigo Sherwin, ang ating nakukuhang mga recommendation doon sa ating mga kababayan. From the ground, ayan, dito ninyo umpisahan. Maghigpit kayo dito. Sabi ni Adet, shout out na po kayo kasi 5:51. Thank you very much po. Pero naalala ko lang yung disiplina. Oo, yung disiplina dapat sa bahay magsimula. Ayan. Diba, no? That's correct. Ayan. Opo. Sige, shoutout na tayo. Sino yung shoutout mo dyan? Aba, nandito si Jerickson Bunyag, si Christian Lopez, si Aljan, nandito din. Ayan. At syempre yung aking may bahay, si Glenda, at ang aming unika iya, si Alicia, at ang aming tita Nene La Pastora. Ani?
Thank you very much, amigo Sherwin. O, si George Bardolosa, nandiyan dyan. George, ayan. Siyempre, EP natin yan. EP o floor director. Yan sa Good Morning, Kuya. Olan, JC, Belinda, Jen, Justin. Sige. Si Alex. Alex Montesa, nandito. Ayan. Alex Togonon, ayan, si Aryan. And of course, sa traffic department naman natin, nariyan si Nats Alfonso. Nats, thank you so much. At syempre, dito naman po sa Radio Mobile Booth, ang ating palagian, ang napakasipag namin ng mga kasamahan. Narito si Alex Montesa. Kasama si Josa Ibanez, of course, ang ating pilot. Nariyan si Bernie, kasama po si Paraon. Ayan. Maraming salamat. At syempre, yung mga kasama ko dyan sa loob ng Radio Mobile Booth at Radio La Verdad, nariyan si Aljan Lozano, kasama si Carl and Ian. Ayan. And of course, kay VP Ruth Soriano, thank you very much. Magandang umaga po. VP Ruth Soriano, at saka pag binanggit mo si VP Ruth, dapat banggitin mo din si VP Joseph. Ayan. VP Joseph, good morning. And of course, kay VP Bong, VP Cherry, and kay GMJ Eusebio. Of course, kay Ate Arlene. Mami Beth. Mami Good Beth, morning po sa inyo. Mami Beth Rason, kay Brad Idad, at sa mami ni Attorney Ron. And happy birthday belated kay Alma Bugel. Ayan, tapos na kami. Thank you very much, Nini. Pag nababanggit mo yung Paraon, lagi kong naalalaan ni si Moises. Ayan, shoutout din kay Bonnie Magno Laugico. Ayan, tsaka kila Elena Yang at Emma Chikuhara ng Japan. At sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 4 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Siyempre, Social Media Department, thank you very much. And of course, kay Brad Edison Ico, maraming salamat. Kay Grace Casin at kay Mon Hokson, good morning po. Yan, bumati pa, umabol pa. Mga kasambahay, social media, thank you, Flor. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan Kapitulo 4, talatang 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Adet, magandang umaga sa iyo. Ako naman po si Annie Tantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.